bastos nyo naman. Nagpapatuyo kami ng palay, dito pa kayo nagparada. Ayan oh. Sobra naman kayo. Bakit naman kayo ganyan? Bakit? Ano problema mo? Nagpapatuyo kami ng palay, yun, dito pa kayo nagpark. Bakit patuyuan pa ito ng palay? Highway ito? Ngayon sa Pinoy Extreme, pag-uusapan natin yung bastusan ng may-ari ng kotse at ng isang magsasaka tungkol sa kung ano ba dapat yung silbi or sino dapat ang gumamit nung highway. Well, this is Pinoy Extreme. Let's do this! This is Pinoy Extreme. Baka mo pwedeng umalis kayo kasi kabastusan ho yan eh. Kabastusan. Eh dapat, kung kayo sa inyo magkaano ng palay nyo, highway ito, yung ginagawa nyo patuyuan ng palay. Ay, sobra ka naman ate. Ito yung hanap buhay namin eh. Mahirap card! Eh, nasaan naman ito? O tama to, kalsada to, di ba yan o? Eh, kayo ano, tinan mo, wala ba kayong mga mata? Tinan nyo. Isang linya ng kalsada yung ano nyo. Ay. Iwan nyo na, oh. Eh wala na kayong pakialam doon. Naghahanap buhay kami. Sinagasaan Kita nyo, oh. Ano yung mag-antay kayo? Uy, Oh. wala na kayo matapos. Now, both actually mali dito. Since highway yan, most likely, correct me if I'm wrong, bawal magpark dyan. Highway yan eh. And the same goes doon sa pagbibilad ng palay. Since highway yan, hindi mo pwedeng bilaran ng palay yan. Diba? Kailangan mong humanap ng suited na lugar na kung saan, well, hindi ka maaabala at hindi ka makakaabala sa ibang tao sa kung ano ba talaga yung totoong gamit ng daan na yan. Hindi mo yan bilaran. Highway yan. Ngayon, ang problema kasi dito, pareho silang mali. Pero pareho nilang gustong ipaglaban yung stance nila kasi feeling nila sila yung tama. Ngayon, dito nagpe-play yung crucial role ng katotohanan. Kung ano ba talaga yung gamit ng highway. Diba? Ngayon, kung alam naman pala nila yung dapat or yung tama, most likely hindi nila ipipilit yung gusto nila. Diba? But katulad nga ng typical na sidewalk vendor, yung mga matitikas din ng ulo, tinatahilan nila na may karapatan kami sa ganito kasi kesyo mahirap kami, kesyo magsasaka kami, so on and so forth. Yung excuses nila na hindi naman katanggap-tanggap, pero ginagamit pa rin nila. So, ang takeaway dito is, we should be disciplined on how we use public spaces because again, just because it's public, it does not mean it is solely made for whatever things we like to do. We still need to adjust doon sa kung ano yung totoong gamit ng public space na yun. Gets? This is Pinoy Extreme. Have a good day.